Kumusta? Narito ako para sa interview. Wala ka na. Bakit? Grupo Lu. Kami ay namungunang kumpanya sa mundo. Mga piling tao lang ang nagtatrabaho dito. Isang probinsyana na tulad mo. Lumabas ka na ngayon din. Ano ang masama doon? Sa mga mayayabang na tulad ninyo dito, katawa-tawa ang lugar na ito. Binababa mo ang pamantayan. Ayaw ko nga ring manatili dito. Shen Xiangyi. Hindi ba ito si Jilu? Teka. MS, Shen. Paumanhin po. Nagkamali ako. Kalimutan niyo ang sinabi ko. Narito ka para mag-apply bilang kalihim ng Pangulo. Maligayang bati. Ikaw ay tinanggap na. Amanda, ito ang bagong kalihim ng Pangulo natin, Shen Xiangyi. Mukha siyang probinsyana. Tanggapan ng personnel. Ano ba ang nangyayari? Bakit natin kinukuha ang mga taga-probinsyang tulad niya? Mga taga-probinsya. Amanda, ganito ba ang pagtrato sa mga baguhan? Si Shen Xiangyi ay akin. Siya ang aking personal na kalihim. Ang pag-insulto sa kanya ay pag-insulto sa akin. Paumanhin, Jilu. Kunin niyo siya agad. Jilu. Lahat ba ng Pangulo ng lungsod ay ganito kaguwapo? Nasaan si Shen Xiangyi? Paano nakapasok ang impostor na ito? Paumanhin po, Jilo. Nahuli po si MS, Shen. Itatanggal ko po ba ang bago para makapasok siya? Shen Xiangyi, may oras ka ba? Shen Xiangyi, may libreng oras ka? Hindi naman. Amanda, wala ka pa. Binigay na trabaho sa akin. Kasalanan ko bang hindi kita pinapagod? CJ, may meeting ang Secretarial Department ngayon. Sa loob ng 15 minuto, itala lahat ng kape na gusto nila at bilhin mo lahat. 15 minuto. Amanda, hapon na po. Baka makaapekto sa tulog. Ang kape ni... O takot ka lang pumunta? Sa totoo lang, mga probinsyanang katulad, bihira sa syudad, hindi man lang nakapasok. Sa tunay na kapehan, Nakapasok na ako. Hindi naman ganoon. Nakapagtanim na ako ng palay. Hoy, alam mo ba kung kailan ang anihan o magtanim ng palay? Kaya mo bang kilalanin ang damo sa punla? Hindi mo alam. Kumain lang alam mo. ikaw. Sayang at nasa opisina ta. Kapag hindi mo to nagawa, pahihirapan kita hanggang mag-resign ka. 14 na minuto na lang. Ano ang orderin ninyo? Shen po ang inyong tagapaglingkod. Isang caramel macchiato. Salamat. Cappuccino. At latte na. Walang asukal. Sige po. Caramel macchiato. Check. Lat. Sige na. Sige. Shen Xiangyi, 0 minuto na lang. 10 minuto. 10. Kalimutan mo na, may pagka-interesante pala siya. Sa lahat ng baguhan, siya lang ang naglakas loob sumagot kay Amanda. Paumanhin po. Makikiraan po. Palampasin ninyo. Paumanhin. Makikidan po. Talagang sinarado nila mula sa loob. Bastos naman. Di Ginoong Lu. Guwapito. Sobra. Shen Xiangyi, huwag kang magkaroon ng kahit anong ideya. Alam mo namang hindi dapat yan. Ginoong Lu, lahat ba ng lalaking taga-syudad ay ganyan kakumpiyansa? Nagtatawa ka sa akin. Hindi. Hindi ko magagawa yon. Bakit hiwalay ang basong ito, nakabukod? Kasi maliban kay Sister Manda, lahat ay may yelo ang inumin. Pag hinalo-halo kasi, masisira ang lasa. Narito na ang elevator. Sige po muna kayo, boss. Nawawala pa rin si Shen Xiangyi. Bawasan ang sahod niya. Tulungan ko kayo. Diyos ko po. Ginoong Lu, pipatawad po. Nagsosorry ako. Pupunasan ko po. Huwag na, magpapalit ako ng damit. Sumunod ka sa akin. Kailangan ba talagang doon ka tumayo? Pasensya na po, Ginoong Lu. Pero CR ng lalaki ito.
Masaya ka na? Di ka ba makakalakat? Paumanhin po, Ginoong Lu. Hindi ako pwedeng lumapit. Bakit? Natatakot kasi ako. Baka isipin ninyo, nanggaganyak ako sa inyo. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Pagpapatayo niyo sa akin dito, ang makakapagpaalis sa akin. Tapos ka na? Handa na po. Jilo, nakauwi ka na. Nagluto ako ng sopas na white fungus. May interview ka ngayon, nakatulog ka. Jilo, pasensya na. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Hindi na kailangan. May nahir na ang personal office ngayon, nakapangalan mo. Jilo, yung babae ba'y hindi nagloloko? Sa tingin ko, may masamang balak siya. Nung nagpapalitan tayo ng sulat, para kang mabait at walang mali siya. Ngayon, nang insulto ka ng di mo kakilala. Mas matanda ako sa'yo. Alam na alam ko, ang nasa isip mo. Huwag mo nang isuot ulit ang mga damit ko. Jilo, tungkol kay Miss Shen Xiangyi, kailangan kong puntahan siya para sa dinner meeting mamayang gabi. Baka kailangan natin ng ibang driver. Magkapangalan, magkaiba naman ng ugali. Jilo, ano po? Huwag na lang, kung kailangan mo ng kapalit na drive, kunin mo si Shen Xiangyi. Jilo, kayo po ba? Jilo, dinala ko po. HMPH. Ang sarap sigurong maging boss. Maaga pang umuwi. Iiwan ko na dito. Hindi ba't ito, ang mga sulat ko kay Jill? Tingnan mo itong si Sir. Ang galing pa ring mang-aliw ano. Shen Xiangyi, anong ginagawa mo? Ate Amanda, Naniniwala akong nandito ka para magnakaw. Probinsyano talaga ang probinsyano. Hindi mapigil sa maliliit na pagnanakaw. Ate Amanda. Si Mr. Luba ay laging nag-sponsor ng mga babaeng estudyante. Mukhang ganoon nga, pero ano naman ang kinalaman mo doon? Mas mabuti, huwag ka nang umasa pa. May girlfriend na si N. Lu. Ano? May girlfriend na siya. Anong problema? Malapit na siya maging amo ng Langyu Mansion. Siya ang unang babae na tumira sa Langyu Mansion. Anong iniisip mo dyan? Ihatid mo si President Lu mamaya. Bakit ako? Nagtatanong ka pa? Kung hindi ka pinili ni Eme Lu, makakasama ka kaya dito? May girlfriend pala talaga si Mr. Lu. Siyang-siyang, sinagot mo rin ang tawag ko. Hindi ka pa nakauwi? Hindi pa. Mas malaki sahod sa syudad, pero mas mahirap kaysa probinsya. Hindi ka naman nag-iisa dyan. Kasama ko ang boss ko. Talaga, mag-ingat ka. Anong dapat ingatan? Baka malaman ng amo na nanliligaw ka sa lalaki niya. Paparusahan ka niya. Hindi naman. Kahit may gusto ako sa isang tao, hindi sa boss ko. Yang kapitalistang hayop, kakaklase ko lang dito. Sinasamantala na agad ako. Buti na lang ex-boss ko na siya. Yung boss ko ngayon, guwapo at mabait ang puso. Talagang perpekto. Tumigil na ako sa pagsasalita. Nako, mister. Ang lapit naman. Hindi ba ito ang unang trabaho ni Miss Shen? May ex-boss na agad. Mr. Lu, lasing ka na yata, nabubulungan ka na. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Hintayin mo ako sa kotse. O eto na, hala, siya pala yung assistant ni Emma Lu. Ang ganda pala ni assistant siya. Gusto mo ba, maglibang tayo? Bantayan mo ang bibig mo. Nagpapalambing si Miss Shen. Mas gusto ko, ang mga katulad mo. Hahaha. Huwag mo akong hawakan. Sino ang nanapok sa akin? Lu, mga ginoo, nakansela na ang usapan natin ngayon. Bakit naman, yun Lu, nasa ethics mo lang ang iniisip mo. Ang Lu Corporation ay hindi nakikipag-deal sa basura.
Jilu, bakit mo isakripisyo ang malaking deal? Para sa baguhan kong tulad, Nasa ilalim ka ng aking pakpak. Siyempre ipagtatanggol kita. ganoon pa rin ang Jilu na kilala ko. Kung tutuusin, kapag pinapalo ang aso, isipin mo ang amo. Ang bilis mo magmaneho. May lisensya ka ba talaga? Meron naman. Noong nasa probinsya pa ako, lahat ng traktora tinatakbo ko. Huwag mong maliitin ang mga taga-probinsya. Galing pala. Shenxiangi, kinagat mo ang kamay na nagpapakain sa'yo. Magmumog ka nga, Jilu, sa amin. Nakakatay pa ako ng baboy. HMP, Lu Waichuan. Ngayong gabi, formalan na natin. Hoy, ano bang kinain mo? Ang lakas ng amoy. Buisit. Shen Xiangyi, anong ginagawa mo? Hinay-hinay lang. Jilu. Kailangan ko nang umalis. Samahan mo akong umuwi. Ang hirap pasayahin. Sabihin mo, ang pogi-pogi mo. Ang taray mo naman magsalita. Ano kaya ang lasa niya? Ang mineral water sa lungsod na ito, ang lakas ng tama, ang 18 kong kaarawan. Miss, parang nahihirapan ka. Hindi pwede, hindi pwede, nakakatakot ito. Anong ginagawa ni Shen Xiangyi? Pasensya na, Mr. Lu, hindi ko sinasadya. Shen Xiangyi, patay ka sa akin. Nako. Xiang Yi, bakit ka nalalit ngayon? Nakitulog ako sa kaibigan ko, kagabi. Malayo yung bahay nila. Siksikan sa subway kanina, nasira pa bag ko. Ganun. Dahil walang pasok bukas, gala tayo. Huwag na lang, may nakaisip na akong kasama. Ay, may espesyal. Sino yun? Gwapo ba? Shen Xiangyi, puntahan mo ako sa opisina. Wala na ako. Tatanggalin na ba niya ako sa trabaho? Ikaw, Pasensya na po, G, hindi ko sinasadya. Awa niyo na po, talagang. Kailangan ko talaga tong trabaho. ano tong kalokohan? Hindi mo ba ako tatanggalin dahil sa nangyari kagabi? Tatanggalin mo na ba ako? Kagabi tayo, wala namang nangyari. Tama. Kagabi. Inuwi kita tapos umuwi na ako. Tama. Samahan mo akong mamili ng regalo mamaya. Ha? Ngayon na. Nako. Jilu, ang bag na ito, pinakabago naming modelo ito. Gusto mo bang ipasubok sa nobyo mo? Hindi siya nobya ko, sekretarya ko siya. Nagustuhan mo? Iyon na to. Hindi ako nobyo mo. Sekretarya mo lang ako. Huwag kang magkamali. Bilang sekretarya ko, di ka pwedeng pumasok ng nakamurang bag. Nakakasira yan ng imahe ko. Huwag na lang, itong bag ko, magagamit pa to pag tinahi. Sinasabi mo ba, napahiya kita? Ano sa palagay mo? Bakit mo ako isinama? Para mamili ng regalo, hindi ka nag-aalala sa taste ko.
May punto ka, ako na lang pipili. Ito pa, at yan. Ay balot na lahat ito. Opo, Jilo. Umabot ng 580,000, Jilo. Umuwi na tayo, ihahatid kita. Huwag po kayong magmadali. May sasabihin ako sa inyo. Jilo. Pwede ho ba kayong gumawa ng gift certificate para sa akin? Ano ang sinabi mo? Kasi, libo-libo ang halaga ng mga bag na to. Kapag may araw na, nagalit kayo sa akin, at singilin ako. Dapat may dokumentasyon tayo. Shen Xiangyi, ngayon din, gusto kong singilin ka na. Ate. Gianian, mauna na ho kayong umuwi, Jilo. Gianian. Gianian, bakit ka nandito? Ate, pumunta ako rito para makita ka. Ginamit ni nanay ang pera mo noon para sa matrikula ko, naalala mo. Kumita ako ng pera nitong huli at gusto kong bayaran ka. Ayos natuto ka ng kumita ng pera. Ate, mukhang nakatira ka ng marangya. Mga bag na ito, akala ng boss ko, nahihiya siya sa akin. Kaya niya ito pinrovit, gastos ng kumpanya. Ayos yan. Oo nga pala, dapat tayong magkita minsan. Tayo ni Siyang. Sige, huling-huli na ngayong gabi. Kung libre ka bukas, tawagan mo siya. May biyahe ang boss ko bukas. Kailangan ko maghatid ng mga regalo para sa kanya. Baka hindi ako libre. Sige. Nagpapayabang ka na dahil sa pera. Ginagamit lang naman niya ako. Madam, ipinadala ako ni Mr. Lu para ihatid ang mga damit niyo. Shen Xiangyi. Nakakapagtaka. Mali ang narinig ko. Di ba yan ang ringtone ni Siyang? Sige, bilisan mo. Anong problema, Gianian? Ate, bakit hindi sumasagot si Siyang sa tawag ko? Sa tingin mo may nangyari? Shen Xiangyi, ang gulo-gulo mo talaga. Bakit mo ko tinawag, nang walang dahilan? Anong gusto mo? Sabihin mo na nga, libre ka ba mamaya? Magkita tayo. Ikaw, ako, at si ate. Sige. Shen Xiangyi. Nako, Shen Xiangyi, mula pagkabata, laging nauna ka sa akin. Ngayon, hindi kita papayagang manguha ng atensyon sa akin. Alam mo ba, grabe talaga ang boss ko. Mukha man siyang maayos at disiplinado, nagbo-volunteer pa. Pero ang mga salita niya, nakakapagpagulo ng ulo. Ate, hindi mo ba napapansin na buong buhay mo, umiikot sa boss mo? Talaga? Oo, siguro nga. Hoy, tingnan mo, may maganda doon. Ang suot niya, parang kapareho ng binigay ng boss ko sa girlfriend niya. Eksaktong kapareho, ang mahal ng damit na yan. Talaga, hindi naman mura, binili ng boyfriend ko. Siyang. Anong nangyari sa binti mo? Wala kang pakialam. Nagulat ka. Hindi mo ko kilala, Shen Xiangyi. Siyang, ikaw. Ang laki ng pinagbago mo. Naiinggit ka. Gusto mo ba akong tumaba, para mas maganda ka tingnan? Hindi. Siyang. Dumating ako para makita ka. Naibigay na ba ang mga pagkain? Huwag kang magpanggap. Siyang. Nagkakamali ka sa akin. Nagkakamali, simula bata pa. Ginagamit mo ako bilang hagdanan para ipagmalaki ang sarili mo. Hindi ka pa ba nagsasawa? Shen, bantayan mo ang bibig mo. Anong ginawa ng ate ko sa'yo, kung hindi lang tayo, magkakabaryo? Akala mo ba, papansinin ka niya? Mabuti. Wala akong pakialam, nasa gitna na ako, ng mataas na lipunan. Kayong mga promdi, hindi na umaabot, sa level ko.
Maghiwalay na tayo ng landas. Huwag na makialam pa. Iwanan mo siya. Pakawalan mo siya. Bakit ka nakatingin? Sundan mo siya. Papunta sa Langyo Mansion. Hoy, bakit may problema ang hita mo? Siyang-siyang. Siyang-siyang. Ate, sakay na sa kotse. Kailan pa nagkakotse ang kapatid ko? Mamaya na ang paliwanag. Sakay na ngayon. Nastall ang makina. Ano ngayon? Nawawala ang kotse. Titingnan ko ang makina. Paumanhit. Ang numerong itinawag mo ay hindi maabot ngayon. Gianian, HMM. Binablock na ako ni Siyang-siyang. Ayaw sumagot sa tawag. Paano kung may mangyari? Anong dapat nating gawin? Bakit masyado kang concerned? May mabuti siyang hangarin, pero naipagkamali. Mag-ingat ka sa salita mo. Kapatid mo siya, tagapagligtas ko. Sa totoo lang, ate, ingat. Parang kotse ni Jilo yan. Tama, hindi ba yan? Papunta sa Langyo Mansion. Bakit si Siyang-siyang? Okay ka lang, at... Okay lang ako. Si Shenxiani ba yan? Anong ginagawa niya rito sa ganitong oras? May malapit na gubat dyan. Sa gabi, dito nagkikita ang mga magkasintahan para sa pakikipagkapitan. Hoy! Umikot ka. Okay lang, Gianian. Buti naman. Ginoong Lu. Ang mga kotse sa tire na ito, laging nasisira. Hindi tulad ng sa akin, ni minsan walang problema. Nandito ka ba para magpasikat lang? Hindi naman. Dumating ako para lang sa'yo. Para sa akin. Ang plano mo sa paglulunsad, may mga pagkukulang. Kapitalistang baboy, palaging nang e-exploit sa akin. Naririnig kita. Ginoong Lu, anong problema sa akin? Launch plan. Maganda ang plano, pero ang personal na buhay ni Secretary Shen ay nakakapagtaka. Nako, naalala niya kaya? Ginoong Lu, meron ako masamang ugali kapag lasing. Nagiging pasaway ako pagkatapos uminom. Pero wala akong masamang intensyon. Kaya ikaw. Kaya kapag lasing ka, nagtatago ka sa kakahuyan, tama ba? Sa kakahuyan. Anong kakahuyan? Hindi mo ba iniisip na ako? Ginoong Lu, emergency. Si Miss Shen ay may matinding sakit ng tiyan. Puntahan mo siya ngayon din. Huwag kang aalis. Dito ka lang, HMPH. Nag-aalala ka sa akin at sa kasintahan mo. Hindi naman malaking bagay, baka nagkatrangkaso lang. Uminom ka ng gamot sa pagtatae. Magpahinga ka muna. Jilo. Jilo, salamat po. Probinsyana lang po ako. May nakababata akong kapatid na lalaki. Lumaki ako, nakatira sa lipunang may kinikilingan. Unang beses kong nakaramdam ng pagmamalasakit. Sabi ng doktor, wala namang problema. Bantayan mo na ang iyong pagkain. Jilo, maaari po ba pigilan niyo na ang kalihim? Pinabayaan niyo ako para sa kalihim na yon. Shenxiani, bantayan mo ang tono mo kapag kinakausap ako. Kung alam ko lang na mapagplano ka pala, hindi sana kita pinag-aral. At, huwag mong isiping hindi ko alam. Ang ginawa mo noong gabing yon. Jilo, umalis na si Kalihim Shen. Shen Xiangyi, ikaw na naman. Yilu, ito ang gawa ni Kalihim Shen. Babalikan ko po kaagad. Magaling ang kanyang trabaho. Para sa isang estudyante, pambihira ang kanyang kakayahan. Talagang may angking talino siya.
paunlarin niyo ang kanyang potensyal. Naiintindihan po, Lilu. Para sa paglulunsad sa susunod na buwan, gamitin natin ang kanyang plano. Pero Lilu, palagi po tayong gumagamit ng aking mga plano noon. Ang matibay ang siyang mananatili. Kailangan ko pa bang? Ginoong Lu, hindi yon ang ibig kong sabihin. Tama na. Layas ka. Ang host para sa paglulunsad ng bagong produkto. Ikaw pa rin ang pipiliin. Ang kasalukuyang quarterly sales natin ay 38.12 milyong yuan. Ang projection para sa susunod na quarter ay tinatayang 48 milyon. Amanda. Nagkamali ka. Ang eksperimental na datos. Ng bagong produkto ay dapat 5. Ngayong kumakapit ka na kay Ginoong Lu, iba na ang ugali mo. Sinimulan mo na ang pagpuna sa mga mali ko. Ang susunod ay tanggalin mo na ako sa pwesto bilang chief sec ng tuluyan. Nagkakamali ka. Amanda, nagkamali ka talaga. Amanda. Nauuhaw ka siguro, Amanda. Amanda, naghanda ako ng lemon tea pampakalma ng lalamunan. Ganyan ang gusto ko. Shen Xiangyi, Ginoong Lu, kamusta ang ensayo? malapit nang matapos. Tatakbuhin namin isang huling beses. Ang mga dumalo ngayon ay importanteng partners ng Lu Corporation. Walang pagkakamaling dapat patawarin. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lu. Shen Xiangyi, ano ang pinalabas mo sa akin? Shen Xiangyi, anong nilagay mo sa inumin ko? Amanda, anong nangyayari sa'yo? Shen Xiangyi, alam kong naging masyado akong mahigpit sa'yo noon. Pero lason para maagaw ang posisyon ko. Grabeng kabastusan yan. Amanda, hindi ako gumawa niyan. Mga karaniwang, supplement lang ito. Hindi naman nakakalason to. Lu, manalik ka sana sa akin. Mr. Lu, nanunumpa ako. Tama na, dalhin muna si Amanda sa ospital. Opo. Bitawan mo ako. Lu, hindi ako pwedeng umalis. Gabit araw akong para sa product launch na to. Yang putang Shen Xiangyi na yan. Ngayon di na ako makakapag-host. Masaya ka na ba? Hindi ako yun, Amanda. Tama na yan, hanggang di pa natatapos. Ang investigasyon, walang magsasakdal kay Shen Xiangyi. Lu, kahit inosente siya, di pa rin ako makakapag-host ng ganito. Sa buong kumpanyang ito, ako lang ang kwalipikadong mag-host. Ang product launch na ito ay base sa proposal mo. Ikaw ang magpapatuloy. Pero ako, imposible yan. Hindi ko kaya to. Ang tunay na kakayahan ay nangangailangan ng tiwala sa sarili. Sinasabi mo ba, nagdududa ka sa desisyon ko? Susubukan ko na lang. Teka, Lu, anong nangyayari? Yung host nyo ba, biglang umatras? Lu, okay na ako. Hayaan niyo akong mag-host. Maghintay tayo. Paumanhin, nahuli ako. Paumanhin, nahuli ako. Naku. Lu, kailan pa nagkaroon ang kumpanya nyo ng ganitong talento? Ipakilala mo naman, may nagmamay-ari na. Maligayang pagdating sa paglulunsad ng bagong produkto ng Lu. Mula nang itatag namin, ang korporasyong Lu ay nagsikap na gawing abot kamay ang mga dekalidad na teknolohiya. Per, nagsisimula na akong magustuhan ang babaeng ito. Ayos ka lang ba? Gusto mo kumita ng extra? Ikinararangal ng korporasyong Lu ang lumago kasama ang aming mga kasosyo. Salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat. Teka. Bilang isang mamamahayag, may ilan akong katanungan. Sige, tanong ka. May chismis na ang host ngayon ay hindi dapat si Miss Shen. Gumamit ka ng daya at nagpakalasi. Totoo ba ito? Higit pa rito, sinasabing si Pangulong Lu Weichuan ay inaakit mo at pinabayaan ang mga kalokohang ito. Totoo rin ba ito? Kung ganito ang kultura ng kumpanya na puno ng katiwalian, paano mapagkakatiwalaan ang inyong mga produkto? Maniniwala ka sa chismis, kesa sa kumpanya, halos kalahati ng pambansang merkado na nakatuon sa pagpapaunlad ng produkto.
Kahangalan yan. Bilang mamamahayag, paulit-ulit mong sinasabi, may chismis, nang walang pagsusuri sa katotohanan. Hindi yan makatarungan. Ang pagpapakalat ng maling paratang sa amin ni Jilo. Illegal yan. Tumawag na ako ng pulis. Hintayin natin sila. Ayaw mo siguro, sa mga babaeng mapaglalang. Jilo, bakit ka nakatingin? Ang ganda mo ngayon. Salamat. Hi, Ikaw si Jijo. kilala mo ako? Nabanggit ka ni Jilo. Sabi niya magkasama. Kayo noong sanggol pa. Shen Xiangi, kailan ko sinabing, may ganong detalye? I-add mo ako sa WeChat. Sige. Zhao Chenhao, anong ginagawa mo? Hindi ba halata? Nangunguha ng talento. Xiang Yi, Lu Huichuan, magkano ang sweldo mo ngayon? Dodoblehin ko. Ngayon mismo. Kasalukuyan siyang, kumikita ng 100 ni kada buwan. 100 ni. 100 ni. Gusto mo pa rin bang kunin siya? Gusto mo pa rin bang kunin siya? Xiang Yi, maghintay ka lang at magsisikap pa ako. Babalik ako. Akala mo espesyal ka dahil sa pera mo? Mr. Lu, kanina ka ba? Nagbibiro lang. Hindi ako, nangangako ng walang katotohanan. Seryoso. So ang sweldo ko ngayon ay 100k. Kalimutan ng tuition fees. Pwede pa ako bumili ng bahay. Sa wakas magkakaroon ako ng sarili kong maliit na kwarto. Shen Xiangi. Bakit pakiramdam ko, parang tayo'y matagal nang magkakilala? Hindi ba? Sinusuportahan mo ako mula pa noong elementarya. Sayang lang, mayroon ka ng iba. Well, Mr. Lu, siguro gutom na kayo. Para ipagdiwang ang pagtaas ng sweldo ko, ilibre ko kayo ng 100. Tara na. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Tara na. Ito ba ang ideya mo ng 100? Well, Mr. Lu, dahil hindi pa pumapasok sa account ko ang 100k na sweldo, ito lang ang kaya ko. Ang kuripot mo, hindi ako alila. Nasaan ang karne? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Tayo. Talaga tayo, matagal nang magkakilala. Siyempre, Jilo. Kayo po ang laging huwaran ko sa buhay, mula pagkabata. Ipinangako ko, pumasok sa Lu Group, at sundan ang inyong yapak. Tama na ang salita. Ako naman ang tatalo. Gusto na yan. Jilo, walang tira, tagay. Hoy, Ano? ganito ba kainin? Kainin mo na lang. Masarap, di ba? Nasaan ang tuwalya ko? Tuwalya niluluto mo. Goto. Nasaan ang goto? Isa pang tagay, Jilo. Patuloy pa ba tayo? Tumigil na sa pag-inom. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Ang bahay ko. Ako. Ang tahanan ko. Nasa Hilagang Silangang, China ang tahanan ko. Sa tabi ng ilog Songhua. Susunod na taludtod, Jilo, bigyan mo ako ng linya. Tama na ang mga taludtod. Ihahatid na talaga kita. Ang inumin ko, hindi pa ako tapos. Shen Xiangi, wala ka talaga. Nasaan ang alak? Ginoo. Ano? Mukha ba akong matanda? Ang naisip ko na. Iniisip mo pa rin, yung nakaraan, di ba? Shen Xiangi.
Tandaan mong mabuti ang kalokohang ito bukas. Ginoo, halika rito. Gising ka na. Jilu. Tayo kagabi. Ano sa tingin mo? Nako, 18 taon pa lang ako. Paano ako napunta sa isang batang tupa ulit? Pasensya na, Jilu. Hindi ko sinasadya. Anong iniisip mo, Shen Xiangyi? Lanan. Hindi ba tayo, kagabi? Natakot ako. Buti na lang hindi nangyari. Jilu, maghanda na tayo para sa trabaho. Huwag kang mahuli. Walang pagmamadali. Ang dami mong nainom kagabi. Kumain ka muna ng agahan. Di ko inasahang magiging maalaga ka. Jilu, Nagkaroon ka na ba ng regla sa buwan na ito? Hindi naman huli, di ba? syempre naman. Anong ipinahihiwatig mo, Jilu? Tara na. Ilang linggo nang delayed ang regla ko. Posible bang buntis ako? Profesor, parang nahihirapan ka. Profesor. Narito ako, Profesor. Hindi nga. Shen Xiangyi. Anong laging nasa isip mo? Alin sa mga Shen Xiangyi? Ako to, nandito para sa report. Nakuha ko na. Ang may gawa ng lason, may mga bakas ba? Tiningnan na ang CCTV. Nagbalat kayo ang tao. Sa totoo lang. Magdadagdag na ako ng tauhan. Bumalik ka na naman. Kung hindi man katrabaho, maging magkaibigan na lang. Dapat may dala akong kape. Para kay Xiangyi. Para kay Miss Shen. Kasong wala siya sa opisina. Balita ko nagpa-ospital siya. Sa ospital. May sakit ba siya? Hindi niya nabanggit. Titignan ko ba? Nasa iyo WeChat niya. Wala kang pakialam. Lu, saan punta? Maligayang bati, 42 araw ka ng buntis. Ayaw mo sa sanggol. Ako. Bakit hindi ka nalang umuwi, at pag-usapan niyo ng asawa mo? Hindi pa ako kasal. Kaya, gusto mo bang ituloy ang pagbubuntis? Kung hindi, ay se-schedule natin ang operasyon. Siyempre gusto ko. Jilu, ano ang ginagawa niyo dito? Di ba't sinabi ko na? Kay Zhao Chenhao, ng maling address? Paano mo nalaman? Kilala ko ang sekretarya ko. Tara. Iihatid kita. Masama ba pakiramdam mo? May sakit ako sa tiyan. May iniinom na gamot. May sakit sa tiyan, umiinom pa rin ng iced coffee. Paano mo alam yun? Ang pag-alam sa mga kinaugalian ng empleyado ay tanda ng magaling na boss, mahalagang katangian. Kung malaman niya, may anak siya, ano kaya ang gagawin niya? Hindi dapat niya malaman. May girlfriend siya. Jilu,
Doon na lang po tayo, sa susunod na subdivision. Salamat, G. Uuwi na po ako. CJ, Shen Xiangyi. Kung hindi ka magiging fit sa mga susunod na araw, Leave ka na lang. uminom ka ng maraming mainit na tubig. Lalaki talaga. Siyang-siyang, sa tingin mo, gagana to. Jian, lalaki ka ba talaga? Ikaw. Huwag mong sasabihin kanino man na pinagawa kita nito. Jian, bakit ka nandito? Sab mo masama pakiramdam mo. Inisip ko baka magpa-deliver ka na naman. Kaya nagluto na lang ako. Ang bait mo sa akin, Jian. Naiisip ko, sinong swerteng babae ang mapapasayo? Xiang Yi. May sasabihin ako sayo. Anong tawag mo sa akin? Gumalang ka naman. Hindi na. Sa totoo lang, may sasabihin din ako. Ikaw na mauna. Xiang Yi. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka. Shen Jian. Anong kalokohan to? Ate mo ako. Hindi totoo yan. Inampon ako ni mama 1 taon pagkapanganak sayo. Nakita niya ako sa ampunan. Nang iwan ako roon, naalala mo nung tinanong mo, saan ko nakuha kotse ko? Mga tunay kong magulang, ang bumili nito. Xiang Yi. Ang tagal ko nang nagmamahal sayo. Kahit totoo yan, kapatid kita sa paningin ko. Xiang Yi, pag-isipan mo lang, pakiusap, hindi to tungkol sa tagal ng pag-iisip ko, ito'y. Buntis ako. Kailan ka nagka-boyfriend? Hindi pa ako nagkaroon. Ano? Sino yung gagong yun? Boss mo ba? Kumalma ka, Jian. Walang nagsamantala sa akin. Ako ang nagsamantala sa iba. Anong ibig mong sabihin? Minsan kasi, mga matatanda, nawawalan ng kontrol. Nangyayari yun. Pero hindi yun ang importante. Ang mahalaga. Gusto kong alagaan ang sanggol na to. Nag-aaral ka pa lang. Alam ko, mag-leave muna ako. Hindi pwede na maging single mother ka. Bakit hindi? Alam mong mahal ko. Mga bata, pagkakataon to na magpalaki, nang walang asawang makikialam, o biyenang magdrama. Sakto, di ba? Sobrang perfect. Sige. Alagaan mo ang bata. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Salamat, bunso. Sasabihin mo kay Xiang Yi. Siyempre, alam mo naman, siya ang tagapagligtas ko. Huwag kang mag-alala, Shen Xiang Yi. Aalagaan kita ng maayos. Nanay. Anong ginagawa mo rito? Usap tayo sa labas. Anong problema? Pinabayaan mo ang iyong inang matanda, nakatira sa lungsod ng Magara. Natatakot kang malaman ng mga tao. Nanay, ano pong sinasabi ninyo? Narinig mo na. Kumikita ng 100 ni kada buwan sa lungsod. Bakit hindi mo ako padalhan ng pera? Kaya pera lang pala ang habol mo rito. Anong masama sa paghahangad ng pera? Dapat suportahan ng anak ang kanyang ina. Natural lang yan. Diyos ko, nakakainis naman. Ngayong kumikita na ako, bigla mo na lang naalala, ang pag-usapan ng natural. Bakit hindi mo banggitin na sinabi mo, walang silbi ang mga babaeng anak, hindi karapat dapat alagaan, bakit laktawan ang parte na, sa huli ay, mag-aasawa sa ibang pamilya, si Jian ang aasahan natin. Ano? Nakalimutan ko. Yung binili mong kapatid na lalaki, ngayon ay, nakita na niya ang totoo niyang magulang, wala nang mag-aalaga sa'yo, ngayon ay babalik ka ng nagmamakaawa. Hintayin mo lang. Naku naman, tara kayong lahat, tingnan anong klaseng halimaw, ang pinalaki ko. Diyos ko po, bakit mo ako pinarurusang ganito? Inilagay ko sa panganib ang buhay ko sa panganganak. Para lang palakihin ang walang utang na loob. Ang kanyang ama, ilabas niyo ako dito. Shen Xiangyi, ipaliwanag mo to. Sino ba namang nagdadala ng problema sa pamilya, sa trabaho? Akala ko mga probinsyano, simple lang ang buhay, hindi yung ganitong basura. Shen Xiangyi, kunin mo na ang pera, at paalisin mo na ang nanay mo. Huwag mo kaming gambulin. Tama. Tingnan natin kung paano ka magpakita ng mukha dito pagkatapos nito. Diyos ko po. Ginoong Lu, sasamahan ko na po si MS, Shen, palabasin ng kanyang ina. Shen Xiangyi, ngayong nahihiya ka sa lahat. Paano ka makakapagkaila?
Ano naman kung murahin mo ako, hindi naman ako pamayat sa mga salita mo. Sige, ilabas mo lahat. Pero huwag kang umasa, na makakuha ng kahit sentimo sa akin. Shen Xiangyi, walang hiya ka. Anak kita sa laman at dugo. Pero wala kang dignidad, paano ako magkakaroon nito? Ikaw. CJ, marami akong paraan. Paano mo nalaman? Takot ka na? 1,000,000. Hindi ko, sasabihin ito kaninuman. Kung hindi, isasigaw ko sa lahat. Na nabuntis ka bago ikasal. Hindi pwedeng malaman. Anong nangyayari? Gaga. Wala po, Mr. Lu. Inaayos ko lang po, ang family matters kay mama. Yung 1,000,000, ako na ang bahala para kay Shen Xiangyi. Talaga? Bakit po, Mr. Lu? Maliban na lang kung, alam mo ang ibig sabihin ng dokumentong iyon. Hindi ko alam. Pero sa takot mo, gusto mong itago ito. Kung ganon, ako na ang bahala sa maliit na problemang ito. Ito'y ipapalit ng bangko sa pera. Iyon na ito ngayon. Salamat. Ito ay para sa tunay na may-ari nito. Hindi mo ba ito titingnan? Mga gamit mo, bakit ko titingnan ang mga yon? Salamat, G. Anong kayamanan ang kinakabahan ka? Isang test paper na 0 ang marka. Ikaw pala si Gilu. Kakaiba ang mga kilos kay Xiangyi namin. Makinig ka. Abot kaya ang doubt ng aming Xiangyi. Dahil marami kang pera. 8,000,000 na lang. Tao, Aida. Nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong tawagin buong pangalan ko. Tama, lumalakas na ang loob ko. Na hindi lang tawagin ang buong pangalan mo, kundi pati tanungin kung bakit ikaw, na may pangalang AD, biktima ng pagpabor sa lalaki, ay nagpapatuloy ng diskriminasyon sa sarili mong anak na babae. Pera ko, ikaw. Gilu, samahan mo nga ito, si Binibini Tao Aida, sa presinto, ay report mo sa pangangalakal ng tao, at panunuhod. Ayaw kong pumunta. Bitawan mo ako. Shen Xiangyi, ano sa palagay mo oras na? Hindi ka pa nasa trabaho. Gilu, nakapasok na ako. Bakit wala ka sa opisina ko? Kakadaan ko lang para bisitahin kay, pero si Manda, nagbigay ng urgent na business trip. Business trip? Nasaan ka ngayon? Si Amanda ba ang nagbigay ng kotse na to? Ano iyang masamang amoy? Gilu, pupunta pa ba kayo? Tama na ang salita. Maneho ka. Hindi ako sanay sa manual na transmission. Ha? Gilu, hindi nyo naman kailangang ipilit na samahan ako. Kaya ko namang kausapin ang mga client, mag-isa. Kaya mo ba ang manual na transmission? May plastic bag ba dito? Nahihilo na ako sa biyahe. Pigilan mo muna, magpapark ako sa may dulo. Mabaho na nga ang kotse na to. Ayoko na. Hindi ko na mapigilan. Uminom ka ng tubig. Salamat. Kailangan ng atensyon ang tiyan mo. Pagbalik natin, maghanap tayo ng Chinese medicine specialist. Sige. Kailangan mo tissue, ate. Salamat. Sir, dos. Ay. Hoy. Bakit ate siya? Sa'yo ako sir. Salamat. Sir. Arf. Mukha ba akong matanda? Ew, Shen. Mahilig ka talaga sa bata. Siyempre naman, ang cute ng mga batang tao. Gilu, gusto nyo ba ng mga bata? Mga anak, ang pinakawalang saysay na pamumuhunan sa mundong ito, mga dekadang pagsisikap, maaaring walang kapalit na bunga.
Walang magulang ang mag-aakala na pamumuhunan ng pagkakaroon ng anak. Bakit pa mag-anak? Kung may suwail kang anak, hindi ba kayo mababaliw? Gilo, seryoso ba kayong balak na hindi magkaanak? Yan ang pangunahing plano. Huwag kayong masyadong sigurado. Paano kung may nabuntis kayong hindi sinasadya? Isang araw may biglang lumitaw na may dalang anak ni... Imposibleng mangyari yan. Kahit na mangyari man, ang angkan ng mga Lu, hindi kikilala sa hindi lehitimong anak na yan. Iu, Shen, galit ba kayo sa akin? Nag-o-overthink ka, Gilo. Hindi ko po kayo magagalitan. Kayo ang ikinabubuhay ko. Gilo, pula ang ilaw. Lu Waichuan, nawawala ka na ba sa sarili kahit minsan kitang kinontra? Hindi mo naman kailangang hatakin ako para mamatay tayo. Nasira ang preno. Ano, mamamatay na ba tayo dito? Huminahon ka, nandito ako. Maaayos din ang lahat. Lu Waichuan, buntis ako sa anak mo. Ginoo. 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 Hello. 911 po ba sa Limin Road? May aksidente na nangyari. May bumanggang kotse. Madali po kayo. Doktor, kumusta na siya? Kritikal ang kalagayan niya, maghanda na po kayo. Lu, yung meeting sa Yangshen Group. Ate Manda. Gilo, na-aksidente si Gilo. Doktor, ano po nangyari sa kanya? Ginawa na namin ang lahat. Pakikiramay po. Ginoo. Ginoo, Ginoo, gising na po kayo. Ipapangako kung hindi na, kayo may inis pa ulit. Gising na po kayo. Ano na ang gagawin ko kung wala kayo? Ginoo. Gilo. Ikaw. Ayos ka lang. Salamat sa'yo, nakaligtas ako. Well. Yun ay. Tatay. Paano mo kami iniwan ng ganito? Tatay. Tatay. Mabuti at buhay ka. Mabuti at buhay ka. Anong problema? Narinig kong, tinawag mo akong Ginoo. Yang titulong yon, ginagamit lang ng estudyanteng, pinustusan ko noon. Sa edad mo, di ba dapat Ginoo ang tawag ko sa'yo? Bakit ganoon si Miss Shen nagwawala sa pag-iyak? Dahil ba, importante ako sa'yo? Siyempre, Ipaliwanag mo. kasi. Nag-business trip tayo ng sabay. Ako'y ligtas na nakabalik, ikaw naman ay naaksidente. Sa tingin mo ba, pababayaan ako ng Lu Group, mabubuhay pa ba ako, sa mundo ng negosyo ng Jing City? Yun lang. Yun lang. Ano pa? Gilo. Hindi naman tayo, amo at empleyado lang. Bakit bigla mo iniwas ang manibela? Di naman ganun kabigat. Matapang magsalita pero mabait naman.
Magpahinga ka muna. Kukuha ako ng malinis na damit mo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nakatulong ka talaga sa akin para malutas ang malaking problema. Di pa ako nakapagpasalamat ng maayos. Bini-bini, buhay pa si Shenxia. Ano? Pati ang sanggol sa tiyan niya ay ligtas. Totoo ba yan? Di ko inakala na ang babaeng yun at ang anak niya ay ganun katibay. Kalimutan ng dahas. Subukan natin ang pakiusap. Shen Xiangyi, Shen Xiangyi. Siyang-siyang. Okay ka lang ba, Xiangyi? Sinabi sa akin ni Jian na naaksidente ka ng kotse, dumating agad ako. Di ka nagalit sa akin. Shen Xiangyi, anong klaseng tao sa tingin mo ako? Hoy, ingat ka. Mula nung aksidente sa gas poisoning, nang iligtas kita sa panganib, naging matalik na kaibigan na kita mula noon. Ngayon na aksidente ka na naman, kung magtampo pa ako sa'yo, tao pa ba tawag sa akin? Siyang-siyang, tandaan mo, na-i-add mo ulit ako sa WeChat, huwag kang mag-alala. Okay ba kayo ng baby mo? Paano mo nalaman? Huwag mo nang alalahanin kung paano ko nalaman. Ang mahalaga. Nasabi mo na ba sa ama ng bata? Ha, sinabi mo sa kanya? Oo, pero baka hindi niya narinig. Kaya, ano ba ang plano mo ngayon? Xiangyi, bata ka pa. Dapat isipin mo ang sarili mo, ang mag-anak ng walang asawa, at mag-isa lang magpalaki, si Sir sa kinabukasan mo. Makinig ka sa akin, ipapalaglag mo na lang. Siyang-siyang, alam kong may mabuting intensyon ka. Pero, kailangan kong panindigan ang baby na to, yun lang ang importante. Ang kasal ay hindi mahalaga sa akin. Pero kailangan mong maging praktikal. Pag lumaki na ang tiyan mo, paano ka magtatrabaho? Paano mag-aaral? Pagkapanganak, sino ang tutulong magpalaki? Matrikula, gastusin sa bahay, araw-araw na pangangailangan, lahat yan totoong problema. Naplano ko na ang mga problemang to. Kung magsisipag ako at magtipid ng maayos, kakayanin kong buhayin ang bata. Siyang-siyang, makinig ka sa akin. Desisyon ko na ang tungkol dito. Talagang itataguyod ko ang batang to. Sige na. Simula ngayon, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Alam mo naman, ako na halos ninang ng sanggol, di ba? Salamat, siyang-siyang, alam kong ikaw ang pinakamabait. O nga pala. Kamusta na ang relasyon ninyo? Okay naman, kami. Magkikita kami, mamaya. Marami siyang ginagawa ngayon. Gets ko, nakakagaan ng loob na marinig yan. Ay, kailangan ko ay deliver ang tanghalian sa boss ko. Aalis na ako. Sige, go na, Palem. Tara na, Boss Lu. Hain na ang hapunan. Nakakain ba ito? Tikman mo lang. Ang sarap. Ano, masarap di ba? Sa totoo lang, mga mayayaman na tulad mo, hindi nakakatikim ng tunay na street food. Nakakalungkot. Malapit sa amin, may napakasarap na food stall. Madalas kami ni Jian doon. Anong problema? Busog na ako. Yan lang ang kinain mo. Kakain na ako. Nakakahiya ang pag-aksaya. Ang lakas kumain ni Miss Shen. Kasi, hindi ka pa nagutom ng husto. Mahirap ang pamilya namin. Noong bata ako, nagtrabaho ako para makatulong sa gastusin. Para makatipid noon. Nagsasalo kami ni Jian sa iisang siopaw. Dahil hindi ka kayang buhayin ng nobyo mo kaya naghirap ka. Nobyo. Sino? Si Jian. Siyempre naman, hindi naman kayo magkadugo. Anong nakakatawa? Mr. Lu, masyado kang nagpapantasya. Hindi pa nga ako nagka-partner.
Lu Waichuan. Huwag kang mamatay. Lu Waichuan. Salamat, Mr. Lu. Mr. Lu, CR muna ako. Lu Huichuan, anong nangyari sa'yo? Baka naman. Nahulog ka na sa kanya? Shen Xiangyi, anong ginagawa mo? Kumilos ka na. May girlfriend na siya. Ito ang pinili mong gamit? Oo. Espesyal na sitwasyon. Pagtiyagaan mo muna, Mr. Lu. Saan mo nakuha yan? Sa tindahan sa labas ng ospital, yung maliit na tindahan doon. Ayaw mo. Pwede kong palitan kung gusto mo. Sinong nagsabing ayaw? Ah, oo nga pala. Sige, pinalitan ko na. HMM, maganda naman. Simple at praktikal. Lu. Okay ka lang. Hala, bakit nangyari? Yung aksidente. Buo pa rin naman, walang problema. Miss Shen, okay ka ba? Buo rin naman ako. Nandito ako, anong mangyayari sa kanya? Hindi. Binibining Shen. Ang telepono mo ay lubusan ng basag na basag. Bibilhan kita ng bago. Seryoso. Siyempre seryoso ako. Hindi kailangan ng limos mo. Sa company party namin may benepisyo na iPhone para sa lahat. Talaga. Ginoong Lu, mayroon kaming mahigit 1,000 dagdag empleyado. Wala kang pakialam. Alis na tayo. Sandali. Kailangan ba talaga to? Ganito kalala? Shen Xiangyi, ang kape ni Ginoong Lu, hindi pa handa, malapit na, sandali lang. Paumanhin, patawad po, Ginoong Lu. Ay. Si Binibining Shen pala. Tingnan mo damit ko. May meeting ako sa client. Ngayong hapon, ikaw magbabayad dito. Ako na. Siyempre. Tara na. Saan? Kailangan ko ng magtrabaho. Wala man lang pakialam sa'yo ang tatay mo. Araw-araw kang nag-aaksaya ng oras. Pinababayaan mo ang sarili mong kumpanya. Lagi ka na lang dito nakatambay. Lu. Kamusta ang hitsura ko sa suot kong ito? Sabihin mo ang totoo. Napakapangit talaga. Ito ay regalo mula kay Binibining Shen. Bakit kanya bibigyan ng damit? Malapit talaga kami. Mahilig siyang magregalo sa akin. Nagsiselos ka? Parang bata. Huwag kang magdaramdam, nagsiselos ka talaga. Yang magarbong suot mo. Sasabihin ko sa'yo. Walang presyo. Ang kayang pantayan ng pagkakaibigan ni Binibining Shen. Ang suot. Pwede na. Galing din kay Binibining Shen yan. Nagbibiro ka. Magkano sa'yo? 75 sa akin. Ito 100. Parang bata. Paalam. Huwag ka nang madalas dito. Si Binibining Shen, talagang iba siya. Una si Ginoong Lu. Ngayon si Ginoong Lu. Eksakto. Sino ang mag-aakala na yang mukhang inosente? Ginoong Lu. Nagpapasweldo ako, hindi para magsismisa sa likuran ng iba. Kapag narinig kong naninira, kay Miss Shen muli, kahit isang salita pa, aalis ka agad. Nauunawaan. Paumanhin, Ginoong Lu, nagkamali kami, alis na tayo.
Ginoong Lu. Paano ko po kayo matutulungan? Sumama ka sa akin. Magpatuloy ka, ipaliwanag mo ito. Anong nangyayari? Nakialam ka sa gamit ko. Kung hindi ko nahalata, plano mo bang ilihim ito sa akin? Bakit ko sasabihin sa'yo? Ako ang ama, karapatan kong malaman ito. Sinong nagsabing sa'yo? Kanino ito? Kay Zhao Qianhao. Katawa-tawa. Hindi sa kanya. Kay Shen Jianyan. Ang malikhaing isip. Ni Ginoong Lu. May iba pa pala. Lu. Bilang empleyado, ito ay aking personal na buhay. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Ang mga kilos ni Yi She ay talagang kahanga-hanga. Buntis bago ikasal. Hindi alam kung sino ang ama ng sarili mong anak. Ano ang sinabi mo? Hindi ba tama yan? Ikaw nga talaga, ayon sa kanilang mga sabi. Mukhang inosente. Pero wild sa puso. Ang personal kong buhay ay hindi mo problema, Lu. Mas dapat nga si Lu ang asikasuhin ang sariling gawain. Nakatingin sa kawali habang may hawak na kaldero, may asawa ka sa bahay, nambobola pa sa trabaho, mas malandi ka pa sa mga meniakis. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam na alam ko, ang mga salita ko. Aalis na ako, magre-resign na ako. Pabayaan mong iba ang magtiis dito. Madam, may magandang balita. Ako. Anong balita? Nag-resign na si Shen Xiangyi. Talaga? May chismis na siya raw ay nangliligaw kay Yilu at Yi Hizao. Ngayon buntis siya, pero walang nakakaalam kung sino ang ama, anak ng kung sinong lalaki. Kaya nag-away sila ng boss niya at umalis ng galit. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang alam ni Lu na buntis siya? Eksakto. Hindi ko tatanggapin to. Naiinis talaga ako. Gulo ng buhay ko. Magulo ang buhay ko. Siya lang ang lalaki sa buhay ko nitong mga nakaraang taon. Nakakagalit talaga ito. Anak. Pasensya na, baby. Biglaan ang desisyon ko na mag-resign sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala, makakahanap din ako ng bagong trabaho para sa ating pamilya. Sino yan? Siyang Yi. Ako si Siyang. Siyang, anong dahilan ng pagpunta mo? Nasa bahay ka pala. Siyang Yi, ilang tawag na ginawa ko sa'yo, bakit hindi ka sumagot? Pasensya na, hindi ko kasi napansin. May dala akong dekalidad na prenatal supplements. Pinakamahusay na mabibili. Siyang. Siyang. Anong problema, Siyang Yi? Anong nangyari? Kwento mo sa'kin. Pasok kayo. Nawalan ako ng trabaho. Paano? Ang galing-galing mo. Sa trabaho nag-away kami ng boss. Kanina. Agarang nag-resign. Ngayon. Baka hindi ko na kayang buhayin ang sanggol. Yun lang. Huwag kang mag-alala, nandito ako, at si Jianian para tumulong. 3 matanda para sa isang baby, kayang-kaya yan. Oh, tingnan mo ito. May dala akong espesyal na, imported na bitamina para sa mabuti para sa pagbubuntis. Uminom ka ng isa. Hindi mo na ngayon. Wala ako sa kondisyon para dito. Kapag stressed ka, mas kailangan mo ito. Yung pag-init ng ulo mo kanina. Hindi maganda para sa baby. Tama ka. Salamat, Siyang. Pinagkanulo mo ang pag-ibig ko. May utang na loob ka. Impossible, Lu. Marami pang ibang babae. Bakit sa isang bulaklak ka nakatingin? Sinong nagsabing gusto ko siya? Wala naman akong binanggit na pangalan. Bakit ka nagagalit?
Kung ayaw mo kay Miss Shen, ako na ang manliligaw sa kanya. Panaginip mo yan, umalis ka na. Tingnan mo ang sarili mo, nag-alburoto ka na naman. Ayaw mong gumalaw, pero ayaw mo ring payagan ako. Sige na, wag na kita bibirwin. Sa akin, malawak na karanasan sa babae. Si Miss Shen parang hindi yung tipo na malandi. Nakita ko ang resulta ng pregnancy test at inamin niya, ano pang itatatwa? Kahit sa pinakamalala. Buntis siya, ano nang malaking problema doon? Walang problema. Ano nang problema? Paano hindi akin ang bata? Ano nang sinabi mo? Nako, ang hirap mong basahin. Mukhang kailangan kong tulungan ka. Tama na, Lu. Walang problema. Xiang Yi, anong nangyari? Pumunta tayo sa ospital. Hindi na kailangan. Baka dahil lang sa kinain kong hindi maganda at buntis ako ngayon, huwag na uminom ng gamot. Pero huwag mong tiisin ang sakit. Hindi ko alam kung sino yung gago. Walang responsibilidad. Ano? Sinabi mong ang ama ng anak ay siyang boss mo. Huminahon ka, Jianian. Hindi ba't sinabi ko na sayo? Aksidente lang ang lahat. At hindi ko pa nasasabi sa'yo, hindi lang siya boss ko. Siya rin ang lalaking sumusuporta sa akin. Kaya ikaw, natupad na ang pangarap mo, pero nag-resign na ako. Hindi ko sasabihin sa kanya, tungkol sa anak natin. Bakit? Ayaw niyang panagutan. May kasintahan siya, hindi kami pwedeng magkatuluyan. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Baka iniisip niya, naging padalos-dalos siya kaninang umaga, at gusto niyang makipag-usap muli. Pero nag-resign na ako. Ano pang pag-uusapan? Tinapos mo lang ang profesional na relasyon nyo. Sa huli, siya ang amang ng iyong anak. Ilang taon mo na siyang gusto, sa pamamagitan lang ng mga liham. Hindi mo ba gusto malaman kung saan patungo ito? Kausapin mo siya. Tara, sasama ako sa'yo. HMM. Hello, Chi. Bakit hindi pa bumabalik si Jilo? Kasi, MS, Shen, nalungkot si Jilo, at nag-inom ng marami. Nasaan siya? Ipadala mo sa akin ang address. Ngayon din. Pero, Sabi ko ipadala mo. Ginang, Shen, anong ginagawa mo rito? Chi, nasa loob ba si Jilo? Nasa loob po siya. Kailangan kong pumasok sandali, Xiang Yi. Siyang, bakit nandito ka? Huwag mong sabihin. Ikaw ang girlfriend ni Jilo. Ako. Totoo nga ba ito? Xiang Yi, pasensya na. Pwede bang umuwi ka muna? Ipapaliwanag ko mamaya lahat. Hindi pwede. Ngayon ay kailangan kong ayusin ang lahat sa kanya. Shen Xiang Yi. Alam kong gusto mo si Lu Waichuan. Pero malinaw na, tayo ang nauna. Paano mo siya nakilala? Ito. Hindi ba't normal iyon? Matagal na akong nagtatrabaho dito sa syudad. Siyempre makikilala ko siya. Pero itinago mo sa akin. Alam mo pala, siya ang tumulong sa akin, di ba? Xiang Yi, hindi mo ba maintindihan? Hindi ko sinabi sa iyo. Dahil alam kong gusto mo si Lu Waichuan. Natakot ako na masaktan ka kapag nalaman mo. Xiang Yi, pakiusap. Huwag mo akong agawan sa kanya. Pakiusap. Pero ako, Xiang Yi, hindi ba't palagi mong sinasabi ang pagtugon sa kabutihan? Nakalimutan mo na ba? Nung nalasan ka ng gas, isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka nung gabing iyon. Xiang Yi, noong bata pa tayo, hindi kita nakakasabay. Pwede bang sa pagkakataong ito, hindi mo kunin ang akin? Pakiusap. Xiang, hindi ako papasok. Ikaw na ang pumasok. Xiang Yi. Susuportahan mo kami ni Waichuan, di ba? Siyempre naman. Sana'y masaya ka.
Shen Xiangyi. Bakit ka nandito? White Chuan. Narinig kong malakas kang uminom. Nag-alala ako, kaya dali-dali akong pumunta. Anong nangyari kay Xiangyi? Ang sanggol. Xiangyi, Yung sanggol. ihanda na ang sasakyan. Opo. Xiangyi, pasensya na. Hindi dapat ako nagalit sa'yo. Tama si Zhu Chenhao. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi dapat alintana ang kanilang nakaraan. Kahit na kaninong anak ang dinadala mo. Gusto ko lang na kayong dalawa ay manatiling malusog. Pagkapanganak sa sanggol, ituturing ko itong parang akin. Bilisan mo ang takbo. Opo. Xiangyi, laban lang. Doc, bilis, bilis, ilagay siya sa stretcher. Sagipin siya agad. Mr. Lu, huwag kayong mag-alala. Mabubuti po si MS, Shen. Doc, kumusta na siya? Nabuhay ba ang sanggol? Ano ang relasyon ninyo sa kanya? Amo. Shota, ano ang relasyon ninyo? Amo. Shota. Doc, hindi yan ang importante. Kumusta na ang kalagayan niya? Hindi siya buntis, nireregla lang siya. Ano? Hello, Amanda. Shen Xiangyi, ano tong kalat na ang proposal mo? Parang aso ang gumawa nito. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang proposal na yun, ini-check ko ng ilang beses. Mabas ayos ang sinuri. Walang dapat na problema. Sinasabi mo bang ginawan kita? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pasensya na, Amanda. Bigyan mo ako ng konting oras. Titingnan ko ulit ngayon. Ikaw ba si Shen Xiangyi? Oo, ako nga. Tara na. Hindi ako buntis. Eksakto, ngunit nakainom ka ba ng pangpapalabnaw ng dugo nitong huli? Kahit sa regular na regla, hindi ganoon kalakas ang pagdurugo, nawalan ng malay. Hindi. Akala ko talagay, buntis ako, kaya naging maingat ako. Umiinom ako ng bitamina para sa buntis. Vitamina, anong brand? Narito ang mga ito. Ito, Hindi ito vitamina, gamot pang aborsyon ito. Ano? pamparegla. Imposible, binigay ito ni Siyang Siyang. Siksiyang-siyang. Sino siksiyang-siyang? Bakit kanya bibigyan ito? Paano ko malalaman? Ikaw ang magtanong sa nobya mo. Ako. Ano ang sinabi mo? Si Shen Xiangyi, ang nobya niya. Bastos ka. Lu Waichuan, kadiri ka. Ano ang tingin mo kay Xiangyi? May nobya ka na, niligawan mo pa siya. Pigilan niyo to. Wala ba kayong hiya? Nasa ospital tayo. Pinapalampas ko lang to dahil kay Shen Xiangyi. HM, ikaw naman ang masahol. Kaya, akala ni Shen Xiangyi, may relasyon kami ni Lu Waichuan. Kaya, binigyan niya ako nito. Kung hindi, anak ko, bakit ka? Bibigyan niya nito. Paano mo nasabi yun? Tama na, Jianian. Ayaw ko na siyang makita. Paalisin mo siya. Lumabas ka. Huwag ka nang magpakita muli sa harap ni Shen Xiang. Ano ang itinatago mo sa akin? Shen Xiangyi, sabihin mo ang totoo. Kaninong anak ba talaga ito? Si Xiangyi ay hindi kailanman nakipagrelasyon sa buong buhay niya. Ikaw lang ang lalaki sa buhay niya. Kung hindi sa iyo, kanino pa kaya ito? Sa akin. Shen Xiangyi, sinabi mo, hindi ito sa akin. Ano pa ang saysay ng pagtatalo ngayon? May kasintahan na siya. Bumalik ka na sa iyo, Shen Xiangyi. Hindi ko siya mahal. Kung hindi mo siya mahal, bakit kayo nagsasama? Isang estudyante lang siyang aking pinag-aral. Sumulat siya ilang buwan na ang nakalipas. Tungkol sa pagtatrabaho sa lungsod, sinubukan kong hanapan siya ng matitirhan. Pero iginiit niyang wala siyang kamag-anak dito. Lu Waichuan, galing tayo sa iisang barangay. Pero magkaiba ang ugali. Hindi mo ba tiningnan bago mo siya sunduin? Kaya ikaw pala ang tunay na estudyanteng aking pinag-aral. Siyempre naman. Matapos kong mabasa ang sulat niya, ipinadala ko ang aking assistant kay. Ginoong Lu, nagkamali ako. Tama na. Walang saysay ang pagtatalo kung sino ang may kasalanan. Sa ngayon,
Hindi ko lang maintindihan kung bakit si Siyang-Siyang ang nagkunwari na ako. Paano siya naging ganito? Siya pa nga ang nagligtas ng buhay ko noon. Siyang Yi, may bagay ako itinago sa iyo. Ano iyon? Siyang-Siyang, buksan mo ang mga bintana. Ano ang nangyari? Ang ate ko ay nagpapainit na tubig gamit ang uling. Siyang-Siyang, tulungan mo ako. Paggising niya, sabihin mong ikaw ang sumaklolo. Bakit ako? Lalaki ako. Matatanda na tayo ngayon. Nakakailang yun. Sige. Gago ka. Nakita mo talaga siyang hubad. Tama na, Lu Weichuan. Bata ka pa ba? Salamat, Jianian, sa mga sitwasyong nakasalalay ang buhay. Ang survival ang nauna. Hindi kita pagbubuntungan. Kaya si Siyang-Siyang, hindi talaga ako iniligtas. Sa lahat ng mga taong ito, ginamit niya lang ang kanyang tagapagligtas para kontrolin ako. Pasensya na, Siyang Yi. Okay lang. Ang sakit lang, nawala na ang tanging matalik kong kaibigan. Ayos lang. Nandito pa rin ako. Ano man ang mangyari, nasa tabi mo pa rin ako. Pero may hinala ako. Na mas marami pa siyang nagawa kaysa sa alam natin. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba yung aksidente sa Lin City? Oo, nawalan ng preno. Siya ba ang may gawa? Hindi pwede, wala siya sa kumpanya natin. Paano niya malalaman na pupunta tayo sa Lin City? Tsaka, kailangan niya ng eksaktong impormasyon sa sasakyang gagamitin ko. May traitor. Pero kahit ganon, wala tayong ebidensya. Huwag kang mag-alala, Siyang Yi. Magpahinga ka muna. Iwan mo na ang iba sa akin. Paano mo ito aayusin? Sinubukan kanyang saktan. Gusto ko siyang mamatay. Bakit mo pag-aaksayahan? Nang oras ang katulad niya, may plano ako para makulong siya. Kailangan ko lang ng tulong mo. Jilu. Tinatakasan mo ba ako? Ano man ang itanong mo, wala akong sasabihin. Magkabaryo kayong lumaki, bakit hindi mo sinabi? Kahit buntis na siya, nagdadalang tao sa anak ng iba, itinago mo sa akin. Ano? Ang sanggol sa sinapupunan ni Shen Xiang, walang kinalaman sa iyo. Kilala mo ang tunay niyang pagkatao, mas kilala mo kaysa kanino man. Paano mo natagalan na niloloko niya ako? Jilu, ako. Naisip ko kasi, may gusto ka kay Shen Xiangyi, kaya ako nanahimik. Noong una, may pagtingin ako sa kanya. Pero itong babae, niligawan ako, habang nanlalandi sa kapatid ko. Nakakadiri. Sino ba talaga ang ama nang dinadala niya ngayon? Hindi tulad mo, dalaga at matino. Weichuan. Siyang-Siyang, hindi kita napansin noon. Magsimula tayong muli. Ano sa palagay mo? Sige. Yamang ikakasal ka sang Kanlu. Dapat mong pag-aralan ang mga negosyo namin. Bukas papupuntahin ko si Assistant Key para maglagay ng posisyon para sa iyo sa kumpanya. Mag-aral kang mabuti. Payag ka ba? Makapag-asawa sa angkat. Oo, gusto ko. May mga asikasuhin pa ako. Magpahinga ka na. Pupunta si Assistant Key para sunduin ka bukas. Sige. Shen Xiangyi. Sa huli, nahulog din siya sa bitag ko. Narinig mo ba, yung bagong empleyado ngayon, ang magiging asawa ng presidente. Seryoso, pero si Ginoong Lu ay may gusto sa babaeng yun. Hindi mo ba alam, naiwan siya ni Ginoong Lu noon pa? Anong tinitignan mo? Huwag magpadala sa malinis niyang mukha. Bata pa lang pero, nagdalang tao na. Walang nakakaalam kung sino ang ama. Pero hanggang ngayon, nanggugulo pa kay Ginoong Lu. Walang hiya talaga, hindi tulad natin. Shen Xiangyi, baka mo nagpakita ka dito. Amanda, hindi ako nag-recite. Bakit hindi ako pupunta? Alam mo ba, ang kasintahan ng presidente, nagtatrabaho na ngayon, gusto mo manghula kung paano niya aayusin. Ang tulad mong maninira. Amanda, ang problema ko, hindi dapat pakialaman ng sip-sip. Ikaw, Shen Xiangyi. gusto mo ng kape, titimplahan kita. Hindi na kailangan. Shen Xiangyi, ikaw ang magtimpla. Ako.
Ano pang hinihintay mo? Kapag nagalit ang asawa ng presidente, malaki ang babayaran mo. Naiintindihan ko, ma'am. Nababaliw ka na, Shen Xiangyi. Gusto mo akong mapak? Ilang araw lang, ang dila mo'y naging matalas na. Shen Xiangyi, alam mo ba kung sino siya? Ang kapal ng mukha mong sumagot. Kilala ko ng husto kung sino siya. Hindi lang yun, malapit pa kami. Wala namang patutunguhan. Amanda, magtrabaho ka na. Opo. Shen Xiangyi, nagulat ka bang makita ako rito? Isang katulad kong profesional, ang magtatrabaho sa kumpanyang ito. Ngunit nakakalungkot, si Wai Chuan ang nag-ayos ng lahat. Gusto niyang matuto ako ng mga proseso sa kumpanya. Sa huli, ako ang magiging kanang kamay niya. Ang galing mo naman, nakuha mo ang gusto mo. Alam ko, magiging Mrs. Luna ako, tatamasan ng mga pribilege na hindi mo maaabot sa buhay mo. Naiintindihan kong galit ka. Pero babalaan kita. Tigilan mong lokohin ang sarili mo. Wala ka nang maiabot sa akin. At hindi ka magkakaroon nun. Anong nakakatawa? Kumukuha ka ng mga tirang. Mga lalaking tinalikuran ko, parang mga limos. Pero ito ay maganda. Gugugol ka ng taon, na mamuhay sa aking anino. Ikaw. Ganyan ka talagang matalas ang dila, hindi nakita kakantsawan. Pero imulat mo ang mata, ang estado natin sa lipunan, ay hindi pareho. Lindol. Binibining Shen. Ginoong Lu. Sa opisina ko. Ngayon din. Bakit mo ako ginaiseng? Hanggang kailan ko pa titiisin si Shen Xiangyi? Nakatakas pa ang taxi. Magtiis ka muna. Kaya ko to, pero nakakasakit. Makita kang inaapi. Ng lubos. Hindi naman. Habang lalong nagmamayabang, lalong masakit ang bagsak nila. Nakakagaan ng loob. Binibining Shen. Lu, kailangan kitang pagsabihan tungkol dito. Hindi mo ba nakikita, si Amanda at Shen Xiangyi, nagiging masyadong close. Hinala ko siya ang spy. Pagkatapos ng press conference, may galit siya sa'yo. Ngayon naiisip ko na. Yung insidente sa tsaa kanina, gawa rin ni Shen Xiangyi. Gusto niyang pahiyain ako sa publiko. Nagkamali si Amanda sa aking mga layunin, at pinaalis ako sa kumpanya. Makatwiran naman. Ano plano mo, Inma Shen? Kailangan kong pag-isipang mabuti. At maghanda ng espesyal na regalo. Sige, maglaan ka ng oras. Pupunta ako mamayang gabi. Sir, sa tingin mo, nagiging hindi na angkop? Ano na problema doon? Hindi na ito una natin. Hindi pa rin pwede. Lu Waichuan, binabalaan kita. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pwede magkaroon ng masamang iniisip sa akin. Anong pinagsasabi mo? Ano to? Regalo para sa'yo. Anong klaseng? Bastos na iniisip meron ka. Eh bakit mo binanggit unang beses kanina? Naibigay ko na yung designer bag sa'yo. Ito, masyadong mahal to. Hindi ko ito matatanggap. Wag na naman to. Para sakin, karapat dapat ka sa pinakamaganda. Xiangyi, magiging girlfriend mo ba ako? HMM. Bagay ba? Napakaganda. Sinong tumatawag sa ganitong oras? Lu Waichuan, nag-wholesale ka ba ng mga regalo? Hindi, teka, Xiangyi. Xiangyi, hayaan mong magpaliwanag ako. Waichuan, para sa akin ba ito? Bakit ka bumalik ng maaga? Ang bait mo sa akin, Waichuan.
White Chuan. Sino ang nangagaw ng regalo bago pa man ibigay? Hindi ko hahayaang ang magiging in realu ay mapahiya ng ganito. Pasensya ka na, White Chuan. Ako ka. Hihintayin ko na lang ang regalo mo. Anong nakakatawa? Kunin mo nga ako ng kaparehong isa ngayon di. Opo. At ito naman ay, U-Market Wholesale, 20 piso bawat isa. ang galing naman. Walang kapantay na kopya. Ang peke ay hindi magiging tunay, hindi kailanman orihinal. Ma'am. Naku, ang kwintas na 2 milyon ay bagay na bagay sa... Talaga. Anong ibig sabihin ng tingin mo? Wala, ma'am. Naghahabol lang, nang may ingay na langaw. Shen Xiangyi. Ang yabang mo talaga. Binili ito ni White Chuan para sa akin. Paano mo nalaman? Na fake ang sa akin. Talagang fake yan. Personal na ipinagawa ito ni N. Ilu para sa magiging asawa niya. Isa lang yan sa buong mundo. Kung fake ang sa kanya, paano matotoo ang sayo? Sino ba nakakaalam? Anong ginagawa mo? Kahit peke, wag mong suotin. Hindi mo karapat-dapat yan. Shen Xiangyi, ang sarap talagang panoorin. Ang kahihiyan mo. Anong nangyari? Umiiyak ka? Sinira ni Shen Xiangyi ang kwintas ko. Okay lang yan, kwintas lang yan, bibili tayo ng bago. May plano na ako. Alan? Ang dami mong alam. Gusto mo akong makita, Jing-el. Tanggal ka na. Bakit? Inapi mo ang asawa ng presidente. Wala ka ng trabaho. Impossible. Magkasundo kami ng asawa ng presidente. Hindi niya ako tatanggalin. Kunin mo na lang sa AI ang sweldo mo. Shen Xiangyi, Amanda, tinawag mo ako. Magaling. Sa'yo na ang natitira. Anong ginagawa mo? Sinira mo ang damit ko. Kahit ibenta kita, wala kang pambayad. itatapon mo na ako ngayon. Anong masasabi mo? Anong problema mo? Problema ko? Tinanggal ako ni Gilu. Alam mo ba? Ano? Imposible yun. Bigla-bigla na lang. Bakit kanya tatanggalin? Huwag kang magkunwaring tanga. Ikaw ang lumapit sa akin. Para siraan si Miss Shen. Pinagawa mo akong sirain ang preno niya. Para magkaroon ng aksidente. At patayin siya. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo. Itatapon mo na ako. Nababaliw ka na ba? Kalakalan mo ang mga sinasabi mo. Itanggi mo man ang lahat. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Huwag mo na ring isipang lokohin ako. Amanda, kumalma ka muna. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi pagkakaunawaan. Papayag ako kay Gilu para maayos ito. Bibigyan kita ng kasagutan. Sige na. Gawin mo ang gusto mo. Kapag natanggal ako, ang mga baho mo, hindi mo maitatago magpakailanman. Sa palagay mo, sa mundong ito, mayroon kayang ibang taong kasing talino ko. Walang katapat ang talino mo. Nakuha mo na ang ebidensya. Siyempre. Tingnan mo mismo. Huwag kang magkunwaring tanga. Ikaw ang lumapit sa akin. Para si Rain si Miss Shen. Pinagawa mo kong siraan ang preno niya. Para magka-aksidente. Gusto mo siyang mamatay. Ngayong nagtagumpay ka na. Itong si Amanda, isa 0 taong nagtrabaho sa Lucor, naging tik-tik pala. Ang panlabas ay madaling linlangit. Ngayong mayroon na tayo, na tipong ebidensya, kausapin na natin, ang pulis kagad. Teka. Xiangyi, hindi mo ba naiisip na itong paraan? Masyadong madali para sa kanila. Gusto nilang maging bida. Bibigyan ko sila ng di malilimutang eksena. White Chuan, nakauwi ka na. White Chuan, narinig kong nasibak si Amanda ngayon. Ipaglalaban mo ba siya? 10 na taong, kasama mo siya. Paano mo siya na-terminate? Baka mawalan ng gana ang iba. Iniwalay ka niya, kaya tinanggal ko siya. Ano? Iniwali ako. Itinago niya ang mga trabaho at pinigil ang pakikisama mo sa iba. Yan ang tunay na pag-iwas. White Chuan, mali ka. Pinagaan niya ang trabaho ko, para hindi ako mapagod. Mabuti ang hangarin niya. Baguhan pa lang ako, at hindi pa kilala ang lahat. Pag pinaalis mo siya, wala na ako makakausap.
Gusto mong manatili siya? Sige, kung yun ang gusto mo. Which one? Na pala, sa annual gala ng kumpanya sa susunod na buwan, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang gawing opisyal na ikaw ang aking kasintahan. Ano sa palagay mo? Kasintahan. Seryoso ka ba? Walang duda. Ang tagal ko na itong hinihintay, sa matagal na panahon. Ang ganda nito. Which one? Malapit na ang gala, dapat kang maghanda ng maayos. Naiintindihan ko. Shen Xiangyi. Nais kong masaksihan mo ng sarili mong mata kung paano ko kukunin ang lahat mula sa'yo sa marainggol na paraan. Bini-bini, gaya ng iniutos ninyo. Maraming reporter ang inimbitahan namin. Handa na ba ang mga kagamitan? Siyempre, kapag inanunsyo ni Il, kayo bilang magiging asawa ng Lu Corporation, walang duda na kayo ang pinakamakinang na bituin sa Jingxit. Tara na. Ikaw siguro ang magiging asawa. Mag-aanunsyo si Ilu mamaya. Ang ganda-ganda mo talaga. Salamat sa inyong lahat, Shen Xiangyi. Hanggang saan ang kapal ng mukha mo? May problema ba sa mga mata ninyo? Hindi ba ninyo makita ng malinaw? Ako ang nag-anyaya sa inyo rito. Ang babaeng ito ay impostor lamang. Ito ang magiging Yanji, Lu. Walang modo. Eksakto. Ang panlasa ni Jilu, lubhang bumaba. Di ko inakala, magagawa mong walang hiya, na pumunta dito. May problema. Binibini Shen. Kasapi ako sa kumpanya. Nandito para sa taunang gala. May tutol ba? Huwag magkunwa nga, Shen Xiangyi. Espesyal na araw ni Madam. Ang okasyong ito, ganyan ka manamit. Ano ng problema mo? Hindi halata, nandito ako para agawin ng atensyon. Walang hiya. Siyang-siyang. Inimbita mo ang mga reporter. Para lang mapanood na mapahiya ka. Ikaw. Nandito si Jilu. Shen Xiangyi, magsuot ka ng gusto. Si Wai Chuan ay hindi titingin sa'yo. Maligayang pagdating sa lahat. Sa gala ng Lu Corporation, isang personal na bagay, ang aking i-anunsyo ngayon. Nais kong opisyal na, ipakilala ang aking nobya, sa inyong lahat. Shen Xiangyi, walang saysay ang talento. Ang makakapangasawa ng mayaman, ay ako pa rin. Hanga ako sa lakas ng loob mo. Siya ay si Shen Xiangyi. Xiangyi, kayo ni Jilu, ay talagang magkasama. Oo, Madam, ano ang ibig sabihin nito? paano ko malalaman? Lu Waichuan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba dapat ay i-anunsyo ang pagkakakilanlan ko ngayon? Muntik ko nang makalimutan, ang anunsyo ngayon ay tungkol sa'yo. Pagbubunyag sa iyo bilang, ang mamamatay tao. Mamamatay tao. Patugtugin ang video. Lumapit ka sa akin. Para si Rain si Miss Shen, pinagawa mo akong dayain. Ang preno ng sasakyan niya, para magkaroon ng aksidente. Miss Shen, totoo ba ito? Tangkang pagpatay ito. Ang yabang-yabang mo, kanina lang. Bakit ngayon tahimik ka? Magsalita ka. Walang katotohanan ito. Tigilang pag-film. Patayin ang mga camera. Security, dalhin niyo itong dalawa, sa presinto. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ma'am. Ano ang nangyayari? Pakawalan niyo ako. Shen Xiangyi, pek-spek lang pala lahat ito. Nilinlang mo ako. Ang tagal mong. Nakahalata, ikaw ang unang nagtaksil. Isinapanganib si Xiangyi. Buti na lang hindi siya buntis. Kung hindi, 100 kamatayan ay hindi sapat. Ano? Shen Xiangyi. Hindi totoo. Hindi pwede. Nagsinungaling ka sa akin. Nakita kong personal na uminom siya ng pamparegla. Napaaga ang pagbubuntis niya. Ang kapal mo. Magpaka-inosente ng halos. Kaming dalawa ang mamatay. Nabigo ka kaya galit. Dapat nagpapasalamat ka na hindi siya buntis. Kung hindi, hindi lang. Bilangguan ang aabutin mo. Kundi impyerno mismo. Xiangyi, galing tayo sa iisang baryo. Magkapatid tayo sa panunumpa. Ako ang nagdala sa'yo dito sa syudad. Hindi mo naman ako pababayaan makulong. Tama ba? Pakawalan mo siya. Xiangyi, alam kong may malasakit ka sa akin. Pakiusapan mo si Jilu. Napatawarin ako. Ikaw ang pinakamalapit kong kaibigan. Sabay tayo lumaki. Nakalimutan mo na ba? Minsan ko nang iniligtas ang buhay mo. Hindi ka naman ganito kabagsik, tama ba? Ang kapal ng mukha mong, banggitin yon. Alam mo na ang lahat, si Shen Jianian, ang pumilit na maglihim ako. Wala ring mangyayari kung ako ang sisihin mo. Many akis siya, na naglalaway sa sariling kapatid. Ilang taon, siyang nanahimik. Oo. Iniligtas ka niya, pero ako ang itinurong may kasalanan. Anong magagawa ko?
Matigas pa rin ang ulo sa harap ng kamatayan. Shen Xiangyi, anong kasalanan ko? Isa lang ako, taga-probinsya. Mahirap ang pamilya ko. Maraming kapatid na binubuhay. Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Mula pagkabata, ikaw lagi ang namumukuntangi, nakakuha pa ng suporta mula sa mayaman. Ako, kamusta naman? Mahina ang mga grado ko, mas masahol pa ang pinanggalingan ko, hindi mo kailanman maiintindihan ang hirap ko, mas kilala kita kaysa sa inaakala mo. Akala mo ba walang akong kapatid, na hindi kami naghirap? Lagi mo akong tinaiinggitan, sa grado ko, diploma, at magandang karera. Pero naisip mo ba, kung gaano ako katagal nag-aral pagkatapos ng buki, ang oras na ginugol sa paglutas ng problema, paano ako nagtipid para sa gamit sa pag-aaral, sa pagkain ng tinapay lang ng ilang buwan? Naaalala mo ba? Noong binigay ko sa iyo, ang mga notes ko na may tama, para lang ibenta mo bilang basura. Siyang-siyang. Pareho tayong nagsimula sa wala, pero ang humahad lang sa iyo, ay hindi ako, kundi ikaw mismo. Hindi totoo yan. Ikaw, inagaw mo ang lahat sa akin. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Xiangyi, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tama na ang pakikipag-usap sa kanya. Dalhin niyo siya sa pulis. Bitawan niyo ako. Hindi, Wei Chuan. Lahat yan kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya, Wei Chuan. Mahal mo pa rin ako, di ba? Naaalala mo ba, ang kwintas na binigay mo sa akin, nagkakahalaga yan ng 2 milyon. Ay oo, muntik ko nang makalimutan, sinira mo ang kwintas ko. 2 milyon yun. Magbabayad ka para doon. Tungkol naman sa kwintas mo, 20. Babayaran ko. Ang peke ay mananatiling peke, kahit gaano ka magpanggap. Ano naman? Si Amanda ang nagtamper ng preno, si Amanda. Hindi ako. Kahit mahuli ako, makakalaya ako. Shen Xiangyi, paano mo nagawa yan? Sa press conference, nilagyan mo ng droga ang saan ni Amanda. Amanda, hindi ka ba naniwala na ginawa yun ni Shen para umanga sa pamamagitan ng pagdroga sa'yo? Sasabihin ko sa inyo ngayon, ang babaeng ito ay nanabutahe para makipagtulungan sa'yo. Nagsasabi ba ng totoo si Lu? Hindi, huwag kayong makinig sa kasinungalingan nila. Hayop ka, naglakas loob mo akong lasunit. Kalad ka rin silang lahat palabas. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ngayong, nandito na ang lahat, kailangan ko ng mga saksi. Xiangyi, sa wakas, tapos na. Pakakasalan mo ba ako? Sagot oo. Basura kang korporasyon, inaabuso ang mga empleyado araw-araw. Hindi man lang makapag-serve ng tubig. Lu Weichuan. Narito. Mahal na Shen. Isang honey lemon tea, pakiusap, isang hiwa ng lemon, 2.3 gramo ng honey, tubig sa 47 degrees C. Emma Shen, ito ay malinaw na, isang personal na paghihiganti. Anong problema? May problema ka. Ay baba mo ako. Hindi ko pa tapos ang proposal. Magbabayad ka kung mapunit ito. Babayaran kita ng billions. Ang dumi ng isip mo. Tignan mo kung ano ito. Sino ba talaga ang pervert dito? Ito ay... Ngayon, ikaw na ang boss ko. Sir, malapit na akong pumunta sa iyong lungsod, para magpasalamat sa iyo ng personal. Kaya ang mga presidente ng lungsod ay, gwapo lahat. Pwede ba kitang mapakasalan?